Si Nico J. D. Padrique na nakatira sa Valenzuela City, anak ni na Arnulfo Padrique at Caridad Padrique, ay ikakasal kay Ken Armel S. Garin na nakatira sa San Nicolas, Manila, anak ni na Melchor Garin at Amelia Garin. Gayun din si Ronald Cao na nakatira sa San Nicolas, Manila, anak ni na Macario Cao at Cherlop Suklom, ay ikakasal kay Rosil May Caramuan na nakatira sa San Nicolas, Manila, anak ni na Arturo Caramuan at Silvia Abando. Si Julius Adato na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni na Arnel Adato at Natividad Romero, ay ikakasal kay Ashley Palomares na nakatira sa Sampaloc, Manila, anak ni na Edwin Palomares at Clarissa Ramos. Si Roderick Tubale na nakatira sa Santa Ana, Manila, anak ni Jacqueline Tubale, ay ikakasal kay Megan Tortosa na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni Melanie Tortosa. Gayon din si Gerald Uy na nakatira sa Tondo, Manila, anak ni na Oscar Uy at Lai Go, ay ikakasal kay Lian D na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni na William D at Lourdes Tan. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad o tumawag sa opisina ng parokya, contact number 0915-458-5880. Salamat po. Panalangin pasasalamat ni na Margie Balawag, Gingab and Marquez family, Elenita Kaskasan and family, Regacho family, Palangke family, Dorado family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Rysel Rodriguez, Luciano family, Dining family, Lino family, Emma Magtagnob, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim, Edna Laga family, El Amparo family, Arga family, Gillette Yupanco, Josie Bulanadi and family, Tina Tomagan, Angelica Tolentino, Irma Ramirez, Pelino and Eliano family, Ana Carmela Evangelio, at Ligaya Padilla. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling, Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Myrna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Gismundo, Lisa Lago, Enrique Abalateo Jr., Dolor Paredes, Raquel Crame, Jaire Janica Ibarra. At natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Banji Villanueva and family, Yolanda Lascano. Panalangin para sa mga kaluluwa ni na Reynaldo Kaskasan, Conrada, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcos, Natividad Gonzalez, Edilberto Gonzalez, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Father Julianito, and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dison, Mariel, Lea May Pantino, Christian, Anthony Vargas, Rosa Haplik, Alberto Maligon, Francisco de Sena, Pasencia de Leña, Teresita Tioxon, Ramiro de Sena, Maria Alona de Sena, Antonio Consuelo, Andrian, Amodito,
Corazon, Ali J, Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Ana Kena, Jose, Eric Ednalaga, Rosario Brown, Teofila, Juanito, Daisy Lynn, Lore, Francisco, Jose Sr., Roque, Geraldine Batalla, Tirso and Aurelio Salviejo, Leticia Orencio, Glenn Beltran, Gary, Tirso Salviejo, Michelle Angela Isip, Raimundo and Paulina Aragosa, Jaime Jr., Emperatriz, Onofre, Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Onofre Avila, Lucio Pronton, Glenn Beltran, at Gary. At para sa lahat ng kaluluwa ng mga dating naglilingkod sa ating parokya. Panalangin para sa lahat ng kaluluwa alay ng Lagartija family. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tumayo ang lahat. O Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng Kwaresma o ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kahawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ipinagkaloob ng Diyos ang 10 utos kay Moises upang makilala ng sambayanan na ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa dalisay na pananalig sa kapwa at sa pagmamahal sa kapwa. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyong pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin, parurusahan ko ang lahat ng ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin ng walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga. At itatalaga ninyo sa akin sa ika-7 araw. Walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, mga inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Na mahinga ako sa ika-7 araw, itinanggi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambayanan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay.
tatas na walang kulang. Ito'y utos ng dulot, sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Ang tungtuning ibinigay ng pon ay wastong utos, liligayang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang itudulot. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya umatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang angad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis. Ayon kay Pablo, higit nating natututunan ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng krus ni Jesus. Isinugo ng Ama ang kanyang anak sa daigdig upang ipamana sa atin ang pagmamalasakit sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao.
at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Pag-ibig sa sanlibutan, nasa layo nalamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta sa Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 3 linggo ng Kwaresma. Sabihin nyo nga po ulit, Kwaresma. Ang Kwaresma ay ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. So, preparation. No? At tinihikayat tayo ng mga panahong ito na tayo po ay makapagnilay
At muling mabalikan natin yung mga pangyayari sa buhay natin na naging dahilan para tayo po ay panghinaan at lalong-lalo na para mapalayo tayo sa Diyos. Kaya itong bawat linggo ay gabay sa atin para mas maging makabuluhan, mas maging yung bang meaningful, no? Yung ating magiging karanasan habang tayo po ay naglalakbay hanggang doon sa Pasko ng pagkabuhay. So bawat linggo, dinadala tayo ni Jesus sa kanyang mga pinuntahan, sa kanyang mga karanasan para mas maging madali sa atin na maintindihan o maunawaan ang mga mensahe na dapat natin na iniintindi at huwag makalimutan. Okay? So pangatlong linggo na, kaya nararapat lang na tayo po ay medyo magbalik tanaw. Kasi baka nakakalimutan natin, no, yung mga paglalakbay kung saan tayo dinadala ni Jesus. Okay na? Handa na? Unang linggo, saan po tayo dinala ni Jesus sa ating pong pagninilay? Sa ilang. No? Anong meron sa ilang? Siya? Anong meron sa ilang? Wala. Yan. Walang inuman sa ilang. Walang tagay, no? Walang TV, walang wifi, no? Minsan na nyo ba, na mapagnilayan nyo ba na parang laging yung inaakala natin, no, na halimbawa, pag sinasabi natin wifi is life, hindi na nabubuhay ang tao kapag walang wifi. Kahit nga nag-outing, kahit nga nag-out of town, parating ang hinahanap, mayroon bang wifi dito? So bakit pa tayo lalayo? Kung pagdating naman doon ay yung attention mo nandoon pa rin sa social media, ay kaya nga tayo lumabas para magkaroon ng quality time, lalo na pagkasama yung pamilya. Pero kahit na nag-outing na, lahat nakahawak pa rin sa cellphone. At yun yung paanyaya sa atin, no, na i-detach natin ang ating mga sarili doon sa mga pinangahawakan natin. Kahit nga relasyon, kahit tao na inakala natin na makakapagpasaya sa atin o nagdudulot ng kasiyahan, pero kapag pinagnilayan mo, ito yung mga nagpalayo sa atin sa Diyos. Yung mga karanasan na talagang pinangahawakan mo, no? Lalo-lalo na yung mga hobbies natin na kailangan mong ihinto muna pansamantala para mas maging focus at magkaroon talaga tayo ng quality time. Sabihin nyo nga po, quality time. Yan. Kaya pag yung mga bata, di ba, no, pagkakain, no, tigil ang cellphone, tigil ang gadget. Kasi para yun makapag-usap tayo ng mabuti. So pag nilayan ng mabuti kung ano ang panawagan sa atin ng Panginoon, kung bakit tayo dinala doon sa kanyang karanasan sa disyerto o sa ilang. At tandaan nyo, si Kristo ay tinukso-tukso ng demonyo. At magpasa hanggang ngayon, ginagawa ito ng demonyo, dinidistract tayo. Lahat ng ginagawa ng demonyo ay distraction para hindi tayo makafocus sa ating relasyon sa Diyos. Pangalawang linggo, saan tayo dinala sa pangalawang linggo? Sa bundok. Buti na lang alam niya, no? Sa bundok, no? Sa bundok, at doon ay naranasan yung pagpapanibagong anyo o pagbabagong anyo ni Jesus, yung kaluwalhatian, yung pagka-Diyos ni Jesus. Pero yung mensahe na ibinigay sa atin ay, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Napakahalaga na tayo ay nakikinig sa mga sinasabi ni Jesus dahil ito ang magliligtas sa atin. Ngayon, ikatlong linggo na po tayo. Ikatlong linggo at tayo naman ay nasaan? Nasaan ay? Sa templo po. Nasa templo. Pag sinabing templo, ito ang simbahan. Pag sinabing simbahan,
ito ang tahanan ng Diyos. Pero dito, sa karanasan na ito, maganda na muli mapaalalahanan din tayo na hindi lang tayo basta nagsisimba. Hindi lang tayo basta pupunta dito sa simbahan natin, tapos aalis, pagtaas ng misa, uwi na, kundi nagpapatuloy dapat yung pagiging miyembro, pagiging bahagi ng simbahan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, bahagi ka ng simbahan. Bilang bahagi ng simbahan, ano bang ginawa ni Jesus? Kasi sabi po doon, taon-taon at panahon na ito ng Pasko, ang mga tao ay pumupunta sa templo. At pagdating ni Jesus doon sa templo, anong naabutan niya? Marami ang nagtitinda. Marami ang mga sinamantala ang pagkakataon na yon para maghanap buhay, para pagkakitaan, para kumita doon sa templo. Wala namang problema kung sila ay nasa labas. Pero itong mga ito ay nasa loob. Kaya nga 'di ba sabi doon, pinagtabuyan niya palabas. Kasi hindi nararapat. Dahil nga kapag pumupunta ang isang tao sa templo, dapat ito ay nakakapagdasal. Dapat ito ay mas nakakaranas ng presensya ng Panginoon. Pupunta ka doon para magdasal, pupunta ka para mag-alay, pupunta ka para magpasalamat, pupunta ka para makipag-usap sa Diyos. Yan, paano makikipag-usap? Imagine ninyo nga, kahit maliit lang ang simbahan natin, imagine ninyo nga kung maya-maya may bili ka na ng belo. Sige na, nakikinig ka, nagdarasal ka, di ba? Bili ka na ng belo, bili ka na ng para sa natin, t-shirt, bili ka na. Nadidistract, di ba? At maiinis yung mga tao kapag may ganong mga pagkilos, kaya hindi nararapat. Kaya nga sa simbahan, meron tayong mga panuntunan, paano dapat kumilos, paano magsalita, paano pag nasa loob tayo ng pagdiriwang. Kasi lahat ng yan ay katulad ng ginawa ni Jesus. Hindi lang naman siya nagalit ng wala lang, mainit lang ulo niya, di kasi nakapag-almusal. Hindi naman nagalit siya dahil sa kanyang malasakit. Ang taong nagmamalasakit ay handang pumalo, handang, kumbaga, ito yung gagawin. Diba? Kaya sa mga magulang, sa mga anak na naririto, kaya kayo pinagsasabihan, kaya kayo minsan napapalo, napipitik, napipingot ang inyong tenga kasi nagmamalasakit sila. At matakot tayo kapag wala nang nagagalit din sa iyo kasi ibig sabihin, wala silang pakialam sa inyo, wala silang malasakit sa iyo. Kasi binasiwas niya, gumawa siya ng lubid para ialisin yung mga nandoon kasi nga tahanan ito ng kanyang ama, tahanan ito ng Diyos. Ipinagawa pa yan ng Diyos sa panahon pa ni David. Na ipagtayo siya ng templo. Tapos bababuyin. Tapos ganun na lang. Mismo mga taga-templo, pinabayaan yung mapanatili ang kaayusan, kalinisan, yung kapayapaan doon sa templo. Kaya nagalit. Sabihin nyo nga po, malasakit. So, sabi po doon, ang kanyang malasakit ay parang apoy na nag-aalab sa kanyang puso. Kasi hindi pwedeng hayaan na lang na ganun ang umiral doon sa templo. At muli pinaalala niya kung paano pinahalagahan natin yung simbahang bato, ganun din yung mismong ating mga sarili dahil pagkatapos natin dito na magtipon-tipon ay tayo ang nagiging simbahan na dinadala natin ito sa kung saan man tayo nagtutungo. Kaya nga tayo ang tinatawag na naglalakbay ng mga templo ng Diyos. Tayo ang simbahan. Kaya unang-una din, magmalasakit ka sa sarili mo. Importante din yun. Kaya ka nag-exercise, kaya ka kumakain ng tama,
kaya ka nagpapahinga ng tama at kailangan mo magpahinga kasi nga may malasakit ka sa iyong sarili. Dahil lalong-lalo na kung mayroong mga umaasa sa iyo na ginagawa mo rin ito dahil may malasakit ka sa pamilya, may malasakit ka sa ibang tao. Bakit hindi ka magbibisyo? Kasi may malasakit ka sa iba. Kaya nga yung paalala din sa unang pagbasa, di ba? Pinaalala dito yung mga utos ng Diyos. Hindi lang ito mga bawal yon, kundi ito ang nagtuturo sa atin. At ang isang taong may malasakit, hindi yan magnanakaw. Ang isang taong may pusong marunong magmalasakit, hindi yan gagawa ng ikasasakin o ikasisira ng iyong pamilya. Yung hindi magiging makasarili. Yan, isipin mo, bago ka magbisyo, isipin mo din, sino ang mas mahihirapan pagdating ng araw? Na kapag nagkasakit ka na, sino ang maapektuhan? Sino ang parang mas mapipirwisyo din kung tutusin, no? Kaya nga yung paglilinis, mahalaga. No? May malasakit tayo, tutulong tayo sa paglilinis. At yung mga bagay sa sarili natin na kinakailangan linisin, linisin na. Nasa 3 linggo na tayo. Papalapit na tayo ng papalapit. Di ba? Pag medyo may celebration, mayroong mahalagang okasyon, unti-unti nag-general cleaning na tayo. O pwede para sa iba, wala lang, ordinaryo lang ito. Pero yung paalala sa 2 pagbasa, ang kaisipan ng tao ay malayong-malayo sa karunungan at kaisipan ng Diyos. Yung sinasabi ng mundo na hindi naman kasalanan yan, muli, pag pinagnilayan mo ang 10 utos, malaki ang kasalanan natin at ang mga kasalanan ito ang nagpaparumi sa ating mga sarili na tinatawag ding mga templo ng Diyos. Huwag na nating hintayin na paluin tayo ni Jesus. Di ba yung hagupit? No? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, pinipitik ka lang. No? Wala pa yan. Pinipitik pa lang tayo ng Panginoon para magising tayo sa katotohanan na, kailangan mo nang maglinis, kailangan mo nang may mga alisin sa katawan mo para mas maging kaaya-aya ang ating pamumuhay. Pitik pa lang yan. Ha? Hindi pa yan parusa. Kasi kung tutusin nga, hindi tayo nais maparusahan. Kaya nga, inahanda tayo kasi yung kanyang pagpapakasakin, pagkamatay at pagkabuhay ay tanda ng pag-ibig ng Diyos para hindi tayo maparusahan. Pero kailangan natin mag-cooperate. Makiisa tayo. Kusa nating linisin, kusa nating alisin ang mga nagpaparumi sa ating mga pagkatao. Sabihin nyo nga ulit, malasakit. Sana po, isa ito sa mga grasya na hilingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng malasakit, hindi lang sa ating mga sarili, kundi magmalasakit tayo sa ating kapwa. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa namin ng aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isa puso nawa namin ang 10 utos ng Diyos at ang pagtupad namin sa mga ito ay maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo at talikdan ang mga gawaing mahalay, marahas at nakapipinsala sa aming pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa sa Diyos ang mga may kapansanan, ang mga naghihingalo at ang mga makasalanan ng ginhawa ng kapanatagan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo si Pilipina na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw na may makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pecata
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ng Kristo. Amen.
Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunurin, matulungin at mapagkakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Birhen ng Soledad, mahal kita. Amen. Sadyang may kapwa ang sarili, dapat haigan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay mo ay Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos sawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mapo muna po sandali. Tinatawagan ko po ang lahat ng mga magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito ng Marso. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Marso. Walang pinanganak ng March. Dito po sa harap. Buddy, hindi ko alam. Ano ba? February ka pa? March? Sige po, ating silang ipagdasal at ilingin ang pagbabasbas mula sa Panginoon. Diyos ng sannilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay
Dinggin mo ang panalangin ng mga kapatid naming ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito ng Marso at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat na ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Muli po kami patuloy na napapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating pong parokya sa mga gawain po ng ating simbahan. Yung mga handog solidad ng mga alkansya, paalala po, dadalhin niyo po yan sa Huwebes Santo. Iaalay po ninyo sa misa no, sa Huwebes Santo o kung di man ay dalhin niyo lang po sa opisina ng parokya. Ang intention po ng handog solidad sa panahon ngayon ay para po sa pagpapapintura ng atin pong simbahan. Pagkatapos po niyan ay babalik ulit yung handog solidad para naman po makaipon tayo ng pandagdag sa mga sisimulan at bubuksan natin na pagpapaaral sa mga gustong makapag-aral pero medyo kapos no, sa allowance, no, at least makatulong tayo. So yung solidad scholarship natin, kasama yung mga WISLEP, mga scholars na sinusuportahan ng Caritas Manila. So sa atin po ay medyo dadagdagan natin para mas marami po ang matulungan. Yung mga willing na makapag-aral, pero medyo kapos nga no, sa budget. Kaya doon naman tayo mag-focus na makaipon tayo ng sapat na pondo para sa scholarship fund naman. So, yun. So, sa mga baka may kakilala kayo no, na gustong mag-apply for scholarship, ay pumunta lang sa opisina para po sa application form. So, baka may kakilala po kayo, no? O kaya, baka gusto nyong tumulong para sa scholarship fund. Sabihin nyo lang, yung itutulong ninyo ay para sa scholarship. Kasi bawat intention ay doon po natin inilalagay yun. So, hindi po gagalawin yun sa ibang activity o sa ibang programa, kundi para doon. So, kung gusto nyo para sa pampintura, sabihin nyo para sa pagpapintura. Kung gusto nyo para sa scholarship, para scholarship. Para sa feeding, para sa feeding. So, ganun po yung nagiging proseso ng inyong mga donasyon dito po sa ating simbahan. And siyempre, meron po tayong mga acknowledgement receipt para mas maging malinaw po yung accounting naman natin, no? Para hindi na pupunta sa wala yung atin po mga tulong no, na binibigay sa parokya. Kaya, lahat po ng mga sacraments natin, wala po kayong aalalahanin, libre po lahat yan, no? Pero bukas naman po sa mga donasyon na nais nyo pong itulong. Para kung sakali na mayroong mga gustong magpakasal na namumblema sa pambayad, although wala ngang bayad, makakaraos tayo kahit papano. So, yun po. So, sa opisina na lang po para sa ilang mga impormasyon. Basta willing, hindi po kinakailangan maging matalino, basta willing makatapos, no, ay tutulungan natin. So, siyempre kailangan ng yung willingness niya na makapag-aral kasi minsan kahit anong tulong mo, pag ayaw mag-aral, masasayang lang yung tuition o yung allowance na ipagkakaloob natin. Okay? Sige po. Magsitayo na ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Sino man ang